Hello guys, good morning again rito at good evening dyan. At ito pag-usapan muna natin itong si Gina Acosta. Aba. Ang kawawang ali. Alam nyo guys, kahapon sa hearing, no? Talagang tumatak sa akin at hindi ko malilimutan yung yung pagiging hindi marunong magtagalog at mag-English nitong si Gina Acosta. 'Di ba? Pero nung pagtayo ni Senator Erwin, biglang gumaling. biglang naging expert na sa Tagalog tsaka sa English. At eto pa ang malupit. Aba, biglang natuto bigla na mag-cooperate, no? Sa nangyayaring cross-examination sa kanya. Ang bilis Biglang natuto Isipin mo kasi alam nyo kung bakit. Natakot siya kasi talagang matutulpo siya noon. Maiipatulpo, natakot sa tulpo. Di ba? Natakot na maipatulpo si Gina Acosta. So sa madaling salita, ang ginawa, nag-cooperate at biglang naging expert. Biglang naging magaling ng magtagalog at magaling ng mag-English. Pero guys, eto so sa sobrang pag-cooperate nitong ni Gina Acosta, aba, hindi niya namalayan na inilaglag na pala niya si Inday Sayat. At ang daming nabisto, ang daming napatotohanan, ang daming mga nalinawan sa kanyang mga sagot, sa kanyang pagiging expert sa mga English at Tagalog, no? At hindi ako magtataka kung ito sa bukas, kasi ngayon walang trial ngayon, no? Sa pagharap uli nito sa impeachment trial, may benda sa noo. Siyempre, baka mahampas ng laptop. Ikaw ba naman? Ibisto mo ba naman si Sayad, no? Isabit mo ba naman si Sayad, no? Maliwanag na maliwanag rito, no? Ang papel nitong si Acosta, ang pagpapasa kay La Chica at higit sa lahat, kung sino ang nag-utos, walang iba kundi si Inday Sayad. At yan ay maliwanag na kanyang sinabi. Okay. So dito guys, nagko-corroborate ang mga statements nitong si Gina Acosta sa mga naunang mga witnesses ng prosecution, katulad na itong mga nasa bangko, mga managers ng bangko na tulad ng merong apat na robbery bag. Ang hina, si Attorney Ligutan naman, mali naman yung pinakitang picture Next time, Attorney Ligutan, pag magpapakita ka ng picture, robbery bag na nga naman. Para tapos na agad ang usapan. Di ba? So eto pinatotohanan lamang at pinagtibay lalo nitong si Gina Acosta na totoo ang statements sa cross-examination at mga nasa affidavit nitong dalawang managers, no, ng bangko ng Land Bank. Na sinabi nila, meron yang apat na duffel bag, no? Robbery bag pala, hindi duffel bag. Robbery bag na robbery bag na pinaglagyan ng mga pera. So doon pa lang positive na may pera talaga, no? At eto pa ang malupit. Pinagtibay rin ni Gina Acosta na talagang ang ginawa nilang procedure sa pag-dispense ng pera o sa pagdidistribute ng pera ay labag sa batas at hindi nila sinunod ang SOP. 'Di ba? Ang standard operating procedures or ang rules or ang guidelines, 'di ba? Hindi sila sumunod ron, nilabag nila, no, ang proseso kung paano sa pamamagitan ng madali lang naman. Itong si Gina Acosta, pagka-withdraw ng pera, ibinigay ay kay La Chica. Na si La Chica, wala namang kinalaman sa pagdidistribute at wala siyang karapatan, wala siyang kapangyarihan.
at wala siyang kahit anumang authority na humawak o mag-distribute regardless, i-appoint siya, hindi siya dapat ang nagdi-distribute ng mga perang ito. Sapagkat ayon sa rules at ayon sa batas, tanging si tanging si SDO lang o itong si Gina Acosta lang ang siyang pwedeng direktang mag-distribute ng pera. Subalit, sinabi ni Acosta, maliwanag, na ibinigay niya kay La Chica. Ang nakakatuwa rito, aba, nang tanungin, sino ang nag-utos sa'yo? Grabe naman kasi makatanong ito si Atty. Ligutan. Dinadaan sa ganda ng boses. Kahit sino ba naman ang nakaupo sa witness stand kung magtatanong sa'yo si Ligutan di ba? Mapapasagot ka talaga ng tama. Sa madaling salita, ayun! Nabisto talaga kung sino ang nag-utos. At ang nag-utos ay walang iba kundi si Inday Sayad, di ba? So yan maliwanag may papel, may papel may tumanggap ng pera, merong nag-utos, di ba? Kumbaga kanya-kanyang papel to di ba? Pero dapat rito walang papel sila Chika, pero nagkaroon. Biglang nagkaroon ng papel at dahil sa utos ni Inday Sayad. Ngayon, kung saan napunta ang pera, malamang dito na natin maidurugtong yung sinasabi nitong si Caramil Madriaga na i-deliver lamang niya sa loob ng isang araw yung 4. Uulitin ko yung 4 na duffel bag ang sabi niya. Ang tawag natin ay robbery bag. So yung 4 so tugma na naman. Tugma sa bank managers. Tugma sa sinabi ni Gina Acosta na may 4. So ngayon, ang missing link na lang na abangan natin dito ay walang iba kundi si La Chica. Pero bago pa tayo dumating kay La Chica, may ilan pang mga isasalang. Mukhang exciting din ito. Kaya ngayon, nakikita na natin kung gaano kasaya ang impeachment trial. Kaya lagi nating aabangan at lagi tayong manonood dahil nakakatuwa. Isipin mo, dahil sa boses ni Atty. Ligutan, itong si Gina Acosta ay napaamin at nagsabi na ang nag-utos ay si Inday Sayad. Inilaglag yung amo. Diba? Tsaka si Gina Acosta biglang naging expert na sa Tagalog, expert pa sa English. What the heck? Kaya maganda to guys So wag tayo mawawala, abangan lang natin ang mga darating na impeachment trial pa sapagkat napakaganda nga ng usaping ito at lumalabas ang katotohanan. Kaya hindi ako magtataka kung papasok ng nakabendang ulo nitong si Gina Acosta, malamang-lamang mahampas din laptop yan. Shoutout nga pala kay Willie Garte Diba yung si Willie Garte akala ko nabuhay muli sa pagkatao nitong bagong OJT lawyer ni Sayad no? Lagyan mo lang ng salamin na itim, Willie Garte. Willie Garte na medyo tumaba lang Pero okay naman so far at least kahit papaano naririnig rin naman natin nag-o-object yung bata. So yun lang. Nakakatuwa mga abogado ni Inday Sayad pati ito si Gina Acosta. Nakakatuwa pa yung iba pang hostile witness rito. So kaya abangan natin at tingnan pa natin ang mga susunod na mangyayari. Basta ang sigurado ang nag-utos si Inday Sayad. Ang sigurado may perang lumabas. Ang sigurado illegal na i-distribute ni La Chica. At ang sigurado malamang ang sigurado tayo tama yung sinasabi ni Caramil. I-distribute niya sa loob lang ng isang araw sa 3 lugar. Okay? So yun lang sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ibistado na kayo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!